Ibinubuhos ng Rusya ang lahat ng mayroon ito sa digmaan sa Ukraine. Sa pamumuno ni Vladimir Putin, ginawang ekonomiyang pangdigmaan ng Kremlin ang bansa. Malaking bahagi ng yaman ng Rusya ay ginagamit para suportahan ang pananakop ni Putin sa Ukraine. Kahit libo-libong sundalo ang namamatay bawat buwan sa gilingan ng karne. Nanilikha ni Putin. May kailangang bumigay at malapit na itong mangyari. Bilang na ang araw ni Putin dahil sa sunod-sunod na kabiguan ng digmaan sa Ukraine at kaguluhan sa Rusya. Maaaring itago ni Putin ang gusto niya. Pero kita na ang mga palatandaan. Lumuwag ang kapit niya sa Rusya dahil sa pananakop sa Ukraine. Makitid ang pananaw. Yan ang opinyon ni Emily Ferris, ang Senior Russia Analyst sa Royal United Services Institute o Royal United Services Institute. Naglabas ng papel si Ferris noong Setyembre 23 at malinaw na ipinahayag ang kanyang punto. Sabi niya, ang digmaan sa Ukraine ay nagbaling ng atensyon ng Russia mula sa sarili, kaya't nagkaroon ng seryosong problema sa pambansang seguridad. Ang kakulangan ng Russia sa pagtugon sa mga issue sa pambansang seguridad gaya ng terorismo at kawalang tatag sa mga rehiyon ay nagdudulot ng panganib ng kaguluhan na maaaring lumala. At naroon na ang mga palatandaan na nangyayari na ito. Tingnan ang sitwasyon ng terorismo sa Russia para makita na si Putin, ayon kay Ferris, ay ginamit ang maraming yaman ng bansa para ilarawan ang Ukraine bilang malaking kaaway. Nagdulot siya ng mga bulag na lugar sa Russia. Nagbibigay ang mga bulag na bahagi ng tsansa sa mga kaaway ng Russia na magdulot ng kagyat na issue sa seguridad gaya ng terorismo sa loob ng bansa na hindi natutugunan. Ipinaliwanag ni Ferris ang kanyang posisyon sa isang panayam noong Setyembre 25 sa Times Radio, kung saan sinabi niya, sa isang digmaan kung saan napakaraming yaman ang inilaan sa frontline, ang nagiging epekto nito ay ang paglikha ng mga puwang sa seguridad sa loob ng bansa. Pagbalik sa Russia, pinalawak ni Ferris ang ideyang ito sa kanyang papel at binanggit ang muling pag-usbong ng terorismo mula nang ilunsad ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Imbis na makinig sa intelihensya, at agad tugunan ang problema bago lumala at humantong sa malalaking pag-atake. Sa halip, inilalagak ni Putin ang kakaunting mga yaman na mayroon siya sa loob ng Russia sa isang bagay na mas mahalaga para sa kanya, ang habulin at supilin ang kanyang mga kalaban sa politika. Babalikan ang puntong iyan mamaya sa video, pati ang pagsusuri ng isa pang ulat ng panunupil. Bumalik tayo sa panayam ni Ferris sa Times Radio. Sinabi ng analyst ng Russia na isang malaking epekto ng mga puwang sa seguridad na pinayagan ni Putin na mangyari ay ang kawalan ng tamang uri ng intelihensya, mga mapagkukunan, lakas tao, at politikal na kagustuhan ang kailangan para imbestigahan at maagapan ang terorismo. Mahalaga rin ang kakulangan ng kagustuhan tulad ng kakulangan sa mapagkukunan. At wala nang mas perpektong halimbawa nito, kundi ang pag-atake ng terorista sa Crocus City Hall. Noong Marso 22, 2024, isa sa pinakamalalang teroristang pag-atake sa kasaysayan ng Russia ang tumama sa Moscow, ilang araw matapos muling mahalal si Putin bilang Pangulo sa ika-5 termino. Bago ang kanyang inaugurasyon noong Mayo 7, na terorista ang umatake sa Crocus City Hall sa kabisera ng Russia. Armado ng baril, nagsimula silang magpaputok. Natapos ang madugong insidente na may 149 patay at 600 at 9 sugatang sibilyang Ruso. Inako ng Islamic State ang responsibilidad matapos ang pag-atake. Ang 4 na pangunahing suspect na kinasuhan ay mula sa Tajikistan, bagamat higit sa 4 na tao ang inaresto bilang mga kasabwat. Kagiliw-giliw ang Tajikistan. Bagamat malaya na mula sa Russia mula nang bumagsak ang Soviet Union, ayon sa British Broadcasting Corporation, umaasa pa rin ang bansa sa Russia para sa seguridad. Malapit ding konektado ang ekonomiya nito sa Russia. Kaya kapag nahihirapan ang Russia, apektado rin ang Tajikistan. Kasama ang bansa sa mga teritoryo ng Gitnang Asya kung saan malaki ang impluwensya ng Russia. At dahil sa impluwensyang ito, pumapasok ang usapin ng terorismong lokal. Hindi man patas tawaging puppet state ng Russia ang Tajikistan, pero lubha itong umaasa sa Russia at dati ring bahagi ng Soviet Union. Para kay Ferris, ang nakaka-interes sa teroristang pag-ataking ito ay kaya sanang pigilan ng Russia kung talagang gusto nila. Maraming pagkakataon para sa mga security services, para sa Federal Security Service na ma-anticipate ito.
At kahit mapigilan pa. At ang ilan sa mga ito ay hindi naman talaga lihim. Ipinunto pa niya kung paano nagbigay ng babala ang United States sa Russia bago ang pag-atake. Ganon din ang Iran. Sa palagay ko, naunawaan ang pag-aatubili ng Moscow na balewalain ang babala mula sa mga Amerikano na sinasabing ito ay pinupolitika. Pero balewalain ang malinaw na babala mula mismong mga kaalyadong Iranian ay medyo kakaiba. Mapapaisip ka kung bakit kaunti lang ang ginawa ng Russia para pigilan ang pag-atake sa Croker City Hall kahit may access sila sa ganoong impormasyon. Maaaring isipin ng mga naniniwala sa sabwatan na sinadya ng Russia na balewalain ang babala. Sa pagpapahintulot na mangyari ang pag-atake, maaaring subukan ng Russia na isisi ang pagkamatay ng mga sibilyan sa Ukraine. Sa katunayan, agad iyon ginawa ng Russia matapos ang pag-atake. Ilang araw matapos ang insidente, iniulat ng British Broadcasting Corporation na sinisi ng mga opisyal ng Russia ang Ukraine at kanluran sa umano'y pag-atake. May mga pahayag pa nga na maaaring hindi direktang isinagawa ng Ukraine ang pag-atake. Ngunit handa raw itong magbigay ng ligtas na kanlungan sa mga teroristang nagdulot ng kahihiyan sa Ukraine. Ayon sa British Broadcasting Corporation, lahat ng ito ay kasinungalingan. At mukhang iyon nga mismo ang totoo. Maaaring ginagamit ng Russia ang mga akusasyong ito para ilihis ang atensyon ng kanilang mamamayan mula sa mas seryosong problema. Maaaring may balak ang Russia na kumilos ukol sa pag-atake sa Crocus City Hall bago ito nangyari, pero hindi nila nagawa. Dahil sa sobrang pagtutok sa Ukraine at kakulangan sa resources, maaaring hindi pinansin ni Putin ang mga babala. Inakalang false flag lang ito habang inuubos ng Russia ang lakas sa digmaan. Bilang suporta sa argumentong ito, itinuro ni Ferris na tumataas ang insidente ng domestic terrorism sa mga rehiyon ng Russian Federation, kung saan ang Federal Security Service ay maaaring labis nang napagod bago pa man ang digmaan. At malamang ngayon ay halos hindi na umiiral. Nagkaroon ng muling pag-usbong sa North Caucasus. Maraming iba't ibang pag-atake sa mga relihiyosong lugar. Napansin din niya ang mga ulat ng kaguluhan sa mga bilangguan sa Russia na tila konektado sa marahas na paraan ng mga awtoridad sa pagharap sa terorismo. Hindi nito nasosolusyonan ang problema. Makikita ang pagbabagong ito sa Russia sa mga travel warning na inilalabas ng mga kanluraning gobyerno. Ang United Kingdom halimbawa ay nagbabala na may mga aktibong terorista sa North Caucasus at nakapagsagawa na sila ng maraming pag-atake sa rehiyon ng Dagestan. Habang may operasyon laban sa mga terorista, ang mga ahensyang panseguridad ng Russia, ayon sa gobyerno ng United Kingdom, madalas ay biglaan ang mga ito. Noong Hunyo 2000 at 24 ilang buwan matapos ang Crocus City Hall attack, pinatay ng mga terorista ang hindi bababa sa 20 tao sa mga simbahan at sinagoga. Ayon sa Sufan Center, hindi biglaan ang sitwasyon ng terorismo bago ang pag-atake sa Crocus City Hall. Karamihan ng teroristang pag-atake sa Russia ay gawa ng mga taga-North Caucasus. Ipinapakita nito ang kakulangan ng security service ng Russia sa pagtugon sa lumalalang ekstremismo sa rehiyon. Ipinapakita nitong dumating ang mga jihadi sa North Caucasus matapos ang unang digmaang Chechen noong 1996. May isa pang grupong dumating matapos ang ikalawang digmaang Chechen. Patunay na matagal na ang problema ng ekstremismo sa North Caucasus. Ang digmaan sa Ukraine ay nagbibigay ng oportunidad sa mga ekstremista na magsagawa ng pag-atake dahil alam nilang kulang ang lakas ng security services para pigilan sila. Konektado ito sa paraan ng Russia na gawing pambala ng kanyon ang mga tao sa digmaan sa Ukraine. Bukod sa pag-ubos ng mahahalagang kagamitan, ang dami ng mga taong nawawala ng Russia sa Ukraine ay may epekto sa panloob na seguridad ng bansa. Sa estratehiyang ito, na tinawag ng pambansang interes na malupit, masayang isinusugal ni Putin ang mga sundalo para sa teritoryal na pakinabang. Ayon sa artikulo noong Hulyo 2024, marami sa mga sundalong ipinapadala ng leader ng Russia sa harapan ay naroon lang para sumalo ng mga bala ng Ukraine. Kaya napapalambot ang depensa ng mga Ukrainian para sa susunod na alon at pagkatapos ay ang susunod pa at susunod pa. Ayon sa pambansang interes, ang ganitong pakikidigma ay sumisira sa pundasyon ng Russia bilang bansa. Paano hindi? Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, ang paraan ni Putin ay nagdulot ng pagkawala ng mahigit 1,100,000 at 8,000 sundalo ng Russia hanggang Setyembre
28. Isipin mo ang ibig sabihin nito para sa panloob na seguridad ng Russia. Sa usapin ng direktang pagkalugi, namamatay ang mga miyembro ng Federal Security Service bilang bahagi ng digmaan ni Putin. Pinaka-kilalang halimbawa ay noong Hulyo nang mapatay ng Ukraine ang 2 miyembro ng Russian Secret Service na nag-ooperate sa loob ng Ukraine at responsable sa pagpatay sa isang koronel ng Ukrainian Secret Service. Karaniwang ginagamit ng Russia ang mga ahente ng Federal Security Service para sa panloob na suliranin. Kaya't ipinapakita ng kanilang presensya sa Ukraine kung paano ginagamit ni Putin ang yaman ng bansa. Idagdag pa rito ang mga sundalo na maaaring balang araw ay naging mga ahente ng Federal Security Service na ngayoy nakahandusay na patay sa larangan ng labanan sa Ukraine. May 2 problema ang Russia. Nababawasan ang kasalukuyang miyembro ng Federal Security Service at posible ring mawalan ng mga miyembro sa hinaharap. Bukod sa direktang pagkalugi, ang dami ng nasawi dahil sa estilo ni Putin na gawing pambalan ng kanyon ang mga sundalo ay nagdudulot ng galit sa malalayong rehiyon ng Russian Federation. Simula 2000 at 23, may ulat na hindi patas ang pagre-recruit at pagkamatay ng mga etnikong minorya sa Russia. Ang pagkawala ng ama at anak sa pamilya ay nagdudulot ng ekstremismo at terorismo. Nagdadala ito ng galit kay Putin na lalong lumalabas habang pumapalya ang security services ng Russia. Marahil si Ferris ang pinakamagandang nagsabi nito. Mayroong parang bumubulwak sa ilalim ng ibabaw ng lipunang Ruso sa kasalukuyan na sa tingin ko ay medyo nakakabahala. Ang tanong dito, ano ang ginagawa ni Putin? Kung meron man, para solusyonan ang lumalalang problema sa pambansang seguridad. Ang sagot ay naipahiwatig na kanina sa video nang nabanggit kung paano inilalaan ni Putin ang karamihan sa mga yaman ng pambansang seguridad na hindi pa naitutok sa direktang pakikipaglaban sa Ukraine. Sa pagsupil ng mga kritisismo tungkol sa digmaan sa Ukraine, isa na naman itong malaking problema. Bumabalik ito sa punto ni Ferris kung paanong nagkaroon ng tunnel vision si Putin sa digmaan sa Ukraine. Lahat ng desisyon niya ay para sa pananakop at napipinsala ni Putin ang kanyang bansa. Noong Setyembre 22 inilathala ng Associated Press ang buod ng mga natuklasan ng United Nations Special Rapporteur na nakatuon sa karapatang pantao sa Russia, si Mariana Katsarova. Lumalala at lumalawak ang panunupil sa Russia ngayon ayon kay Mariana Katsarova. Ipinapakita nitong mas pinipili ni Putin na ituon ang pansin sa ideolohikal na kalaban ng pananakop niya sa Ukraine kaysa sa lumalalang lokal na terorismo sa kanyang bansa. Pinalakas ng mga awtoridad ng Russia ang kanilang mga hakbang sa lahat ng aspeto upang maisakatuparan ang panununupil na nais ni Putin. Tumaas ang mga kasong kriminal, pagkakakulong, at pagpapahirap na nakatuon sa mga politikal na tutol at mamamahayag. Hindi sa mga posibleng terorista. Magsalita ka tungkol sa digmaan sa Ukraine at para kang may target sa likod mo sa Russia. Sa madaling sabi, ginagawa ni Putin ang madalas. Ang leader ng Russia ay nanlilinlang. Layunin ng estratehiya ng paniniil ng Russia na patahimikin ang mga makapangyarihang tinig na tutol sa kwento ng Kremlin. Gusto ni Putin ipaisip sa tao na nananalo ang Russia sa digmaan. Gusto rin niyang siguraduhin na ang balita tungkol sa lumalalang problema sa seguridad ng Russia ay hindi makarating. Ang mga mata at tainga ng tao. Sila kaya ang tunay na pag-asa ng Ukraine para mapatalsik si Putin kung mag-aalsa sila? Kung may duda sa layunin ni Putin, ang estadistikang ibinahagi ni Katsarova ay naglalahad ng malinaw na kwento. Ayon sa Associated Press at ulat ni Katsarova, mula kalagitnaan ng 2024 hanggang Hulyo 2025, tumaas ang bilang ng mga kaso ng pag-uusig na layuning supilin ang pagtutol sa loob ng Rusya, kung saan hindi bababa sa 3,900 at 5 na individual ang nahatulan sa mga kasong administratibo o kriminal dahil sa mapayapang pagtutol. Tinawag din ng Rusya na terorista o ekstremista ang 100 at 50 batang edad 14-17 noon. Ipinapakita nito ang marahas na paraan ng paglaban sa terorismo. Dagdag pa rito, iniulat ng Associated Press na may kabuang 1,040 individual at organisasyon, kung saan halos isang kapat ay mga mamamahayag, ang tinaguriang mga dayuhang ahente ng Rusya. Tatalakayin mamaya ang issue ng pagsupil ng Rusya sa pamamahayag. Sa ngayon, ang focus ay nasa pagtatalaga bilang dayuhang ahente.
Noong tag-init 2023, ipinasa ng Duma ng Rusya ang mga bagong amyenda sa batas tungkol sa pagtukoy ng dayuhang ahente. Ayon sa Mediasona, pinayagan ng mga amyendang ito ang Rusya na ituring na dayuhang ahente ang sinumang individual o organisasyon na pinaghihinalaang tumatanggap ng pondo mula sa ibang bansa. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Sa isang bansa kung saan sinusubukan ng Estado na kontrolin ang daloy ng impormasyon, ang mga may ibang pananaw sa mga pangyayari ay naghahanap ng pamumuhunan mula sa ibang bansa. Hindi makukuha ng mga foreign agent ang pera mula sa Estado dahil hindi sila sumusunod sa linya ng Kremlin. Pinalawak din ng mga amyenda ang batas upang isama ang kahit sino, kabilang na ang mga karaniwang mamamayan. Naglalaman din ito ng mga probisyon na maaaring magpataw ng parusa sa sinumang kahit papaano ay tumulong sa gawain ng isang foreign agent. Kaya kung ang isang karaniwang Ruso ay gumagamit ng media o anumang bagay na gawa ng taong pinopondohan mula sa labas ng Russia, maaaring pagmultahin sila ng P20,000 P35,000 para maitama ang paglabag. Bahagi ito ng taktika ng Russia sa pagsupil. Dahil sa mga amyenda noong 2023, binigyan ng Russia ng kapangyarihan ang sarili na parusahan ang mga tutol sa gustong ipalabas ni Putin gamit ang teknikalidad. Sa pamamagitan ng pagpaparusa sa mga tao, kahit sa simpleng pakikisalamuha lang, sa isang banyagang ahente, sinusubukan din ni Putin na ilihis ang atensyon ng mga tao sa Russia mula sa anumang maaaring makasira sa kanyang imahe. Kasama dito ang ulat ng terorismo sa bansa na maaaring konektado sa pananakop sa Ukraine. Maaaring maparusahan ang karaniwang mamamayan sa halos anumang pakikisalamuha. Ayon sa Mediasona, halimbawa, si Rapo Legalize ay pinagmulta dahil sa post sa Telegram na nagpo-promote ng music video na ginawa niya kasama ang animator na si Pavel Muntian, ayon sa ulat. Sa St. Petersburg, pinagmulta si Orthodoxong Pari Grigory Mikonovitenko sa pag-repost ng artikulo mula sa Bumaga, isang lokal na independenteng media outlet. Lalo pang pinalakas ng Russia ang pagsupil sa impormasyon. Noong Setyembre 25, iniulat ng Moscow Times na hinihigpitan pa ng Kremlin ang batas laban sa mga dayuhang ahente. Pag naipasa ang mga bagong amyenda, isang paglabag lang sa malabong batas ay pwedeng magresulta sa kasong kriminal. Sa ngayon, kailangan munang magkaroon ng hindi bababa sa 2 paglabag bago pwedeng magsampa ng kasong kriminal ang Russia. Tungkol ito sa pinadaling pagtatago ng impormasyon na nagdudulot ng problema ng Russia sa mga mamamahayag. Halos 1/4 ng mga tinuturing ng Russia na dayuhang ahente ay mamamahayag. Sila ang maaaring mag-ulat ng pang-aabuso ng Russia sa yaman nito para suportahan ang pananakop ni Putin sa Ukraine, kung saan hindi sila ginugulo ng pabago-bagong batas ng Kremlin. Hindi na rin bago ang paghihigpit ni Putin sa mamamahayag. Bago pa ang mga pagbabago sa batas ng foreign agents, iniulat ng The Guardian na ginagamit ito ng Russia laban sa mga mamamahayag. Ang editor ng isang independenteng television station sa Russia na idineklarang foreign agent noong 2021 ay malinaw na nagbuod ng saloobin ng mga mamamahayag sa bansa. Ayon kay Tikhon Zhideko sa The Guardian, sinasabihan kaming kalaban, pero hindi ako kalaban o ahente. Isang sampal ito sa muka. 4 na taon na mula noon, at lalo pa itong lumala. Bumabalik ito sa puntong binanggit ni Ferry sa papel para kay Rusi at panayam sa Times Radio. Ang mga yaman na dapat sanay ginagamit ng Rusya para tugunan ang mga issue sa pambansang seguridad ay ginagastos sa mga bagay tulad ng pagkakakulong ng mga mamamahayag at iba pang mga hindi kriminal na tinatawag ng Rusya na mga dayuhang ahente. Ang mga taong ito ay bihirang mukhang uri ng mga disidenteng kayang makapinsala sa Rusya sa konkretong paraan sa pamamagitan ng teroristang aktibidad. Sila ang mga nag-iisip, nagsasalita, influencer at pilosopikal na kalaban. Sila lang ang nagbibigay ng alternatibong pananaw sa mga ulat ng Kremlin tungkol sa pananakop ni Putin. At kapag hindi sapat ang pagsupil sa mga mamamayan at mamamahayag sa pamamagitan ng multa at pagkakakulong, may isa pang paraan ang Russia, ang bumaling sa pagpapahirap. Laganap at sistematiko pa rin ang pagpapahirap at hindi makataong pagtrato sa Russian Federation na apektado ang mga Ruso, bilanggo ng digmaan na Ukrainyano at mga nakakulong na sibilyan. Ayon kay Katsarova, iniulat niya ang 258 kaso ng pagpapahirap ng mga
tagapagpatupad ng batas at kawani ng bilangguan sa Russia sa kanyang pagsusuri. Isinama niya ang kwento ng Ukrainyano na muntik nang mamatay sa kuryente. Agad siyang inoperahan para mailigtas at paggising niya, nalaman niyang sinunog ng doktor sa tiyan niya ang mga salitang tagumpay, kaluwalhatian sa Russia. Gusto rin ng Russia na bawasan ang panlabas na pagmamatsyag sa pagpapahirap sa mga sumasalungat. Noong Setyembre 3, iniulat ng United Nations Human Rights Office of the High Commissioner na plano ng Russia na umatras sa European Committee for the Prevention of Torture. European Committee for the Prevention of Torture Framework. Nagiging mas mahirap matuklasan ang pagpapahirap kapag hindi pinapayagan ang mga panlabas na bumibisitang grupo na makapasok sa Russia para matuklasan ito. Muling may pagsupil, pero ngayon doble ito. Ginagamit ng Russia ang pagpapahirap para patahimikin ang mga taong hindi mapapatahimik sa pamamagitan ng multa at pagkakakulong. Pinipigilan din nito ang mga panlabas na organisasyon na mag-ulat ukol sa pagpapahirap. Ibig sabihin, mas lalo pang mababawasan ang posibilidad na mangyari ito kaysa sa kasalukuyan. Mahirap nang malaman ng mga karaniwang Ruso ang totoong nangyayari sa bansa nila. At iyon talaga ang layunin. Nais ng Kremlin kontrolin ang kwento, kaya gumagawa sila ng mga kinakailangang batas. Habang ginagawa nila ito, hindi pa rin nila na sosolusyunan ang mga problemang dulot ng digmaan ni Putin sa bansa. Magkakaroon ng kaguluhan sa bansa kahit anong pagtatago ni Putin at ng kanyang grupo sa mga tao ng Rusya. Maraming yaman ang ginugugol sa digmaan sa Ukraine, kulang tuloy ang nalalaan sa sariling problema. Iyan ay reseta na maaaring magdulot sa Rusya ng hindi pagbangon. Hindi pa kasama dito ang sinabi ni Ferris tungkol sa nalalapit na demobilisasyon ng Rusya. Ano ang mangyayari kapag libo-libo na mga sundalo ang muling ibinalik sa lipunang Ruso matapos maranasan ang kalupitan ng digmaang nilikha ni Putin? Napag-usapan namin ang mga sagot sa tanong na iyan sa isang video namin. Panoorin ninyo ito para matuto pa ng higit at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pagbagsak ng lipunang Ruso.